Dear brothers and sisters, batiin nyo naman mga katabi nyo ng good morning. And I would like to welcome all of you, especially the first-timers here at the Manila Cathedral. Taas nga ang kamay ng mga first-timer. Okay, yung iba nahihiya. Taas, yung parang umaabot ng ubas. Okay, so welcome po sa Manila Cathedral. Kumusta po ang buhay? Okay? Mainit pa rin sa labas. Kaya mag-ingat po kayo at uminom ng maraming tubig. My dear brothers and sisters, according to our gospel, this is the third time that Jesus revealed himself to the disciples. And here was the circumstance of the apparition. Jesus was on the shore, and it is said in the gospel, when the disciples climbed out on shore, they saw a charcoal fire with fish on it and bread. Pagdating nila sa dalampasigan, nakita ng mga alagad na nandun si Jesus at merong baga, charcoal fire. At doon ay mayroong iniihaw na isda at may tinapay. When was the first mention in the Gospel of John of charcoal fire? This gospel narrative is the second time. Ito ang pangalawang pagkakataon na binanggit yung charcoal fire. Ano yung unang pagkakataon? Hindi pa nagtatagal. Nung gabing dinakip si Jesus. Sabi ni San Juan sa kanyang ebanghelyo, gabi noon, malamig ang panahon at ang mga tao ay nakapalibot sa isang charcoal fire, sa isang baga, nagpapainit. At anong nangyari sa unang pagkakataon na binanggit ni San Juan ang charcoal fire? Doon, itinatwa ni Pedro na kilala niya si Jesus. The difference between these two mentions is literally like night and day. Sa unang pagkakataon, gabi noon, malamig. At sa unang pagkakataon na binanggit yung charcoal fire, 3 beses na sinabi ni Pedro, no, no, no. Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong yan? At ang sagot ni Pedro, hindi Hindi ba't kasama kanila? Hindi. 3 beses, sinabi ni Pedro, hindi ko kilala ang taong iyan. Around the charcoal fire, Peter denied Jesus. He said no 3 times. And this time, in the gospel, for the second time, again, they were around the charcoal fire. And this time, Jesus gave Peter an opportunity to say yes this time. Kung sa unang pagkakataon, itinatwa ni Pedro ang kanyang Panginoon, no, no, no. Sa pangalawang pagkakataon, binigyan siya ni Jesus ng pagkakataong sabihin, yes, yes, yes. Peter, do you love me? Yes, Lord. Simon Peter, do you love me? Yes, Lord. Simon Peter, do you love me?
Yes, Lord. And that is the beauty of this encounter. Peter made mistakes, but Jesus gave him the opportunity to correct those mistakes. Our God is a God of second chances. Ang ating Panginoon ay isang Panginoon, isang Diyos na nagbibigay sa atin ng maraming pagkakataon upang itama ang ating pagkakamali. Upang tumugon ng oo sa dati nating pagtanggi. Upang bumalik sa Panginoon mula sa paglayo sa Kanya. Hindi pinagalitan ni Jesus si Pedro. Hindi niya sinumbatan si Pedro. Binigyan niya si Pedro ng pagkakataong bawiin ang kanyang pagtanggi at magsimulang muli. My dear brothers and sisters, this is a great reminder to all of us. All of us make mistakes. Out of our weaknesses. Because we are weak, because we are ignorant, or because we are proud, we say no to the Lord. But many times, Jesus is giving us the opportunity to say yes. Huwag po nating aksayahin yung pagkakataong yun. Malimit, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong itama ang mali. Mga minamahal kong kapatid, hindi bukas, kundi sa susunod na Lunes, pupunta na naman ang marami sa atin sa mga presinto, sa mga eskwelahan para bumoto. Every 3 years, God is giving us an opportunity to choose our public officials. Sa pagpili ninyo ng iboboto, tingnan ninyo, yung bang kalagayan natin ngayon ay mas mainam kaysa sa kalagayan natin 3 taon ang nakararaan. Ang takbo ba ng buhay ng Pilipino ay mas mainam ngayon kumpara sa 3 years ago? Kung hindi at kung lumalala pa, saan tayo nagkakamali? Baka ang pagkakamali natin ay nanggagaling sa pagpili natin ng mga maling kandidato. Kasi kung paulit-ulit nating ginagawa ang isang bagay at hindi maganda ang resulta nito, mag-isip tayo, baka may mali. Huwag tayong umasa na magbabago ang resulta kung paulit-ulit nating ginagawa yung maling pamamaraan. On May 12, the Lord will give us another chance to correct our mistakes. Sana, wag na nating sayangin yung pagkakataon. Huwag niyong iboto ang isang kandidato dahil lamang gwapo, o magaling sumayaw, o magaling mambola. Huwag lamang nating tignan ang isang kandidato batay sa kanyang mga ipinangangako. Suriin ninyo ang kanyang pinagmulan. Ano ang kanyang pinag-aralan? Paano niya inihanda ang kanyang sarili para sa ganung posisyon?
Kung kayo mag-a-apply ng trabaho, pumunta kayo sa Makati o sa BGC, mag-submit kayo ng inyong resume, hahanapin doon ang inyong mga credentials. Anong natapos mo? Saan ka nag-aral? Anong grade mo nung ikaw ay nag-aaral? Pumasa ka ba sa board? Ano ang grade mo nung pumasa ka sa board? Yun ang hahanapin sa'yo ng pag-a-applyan mo sa trabaho. Kung hindi ka qualified, sorry na lang, hindi ka matatanggap sa trabaho. Pero bakit? Pag pumipili tayo ng pinuno, pag pumipili tayo ng mga public officials, hindi natin tinitignan, ano ba yung kanyang pinag-aralan? Ano ba yung paghandang ginawa niya? Ano ba ang kanyang karanasan? Dadaanin na lamang ba natin ito sa kasikatan, sa survey? O titignan natin at susuriin? Ito ang pipiliin ko. Kasi ito ang kanyang napag-aralan, ito ang kanyang karanasan, ito ang kanyang mga plataforma, ito ang kanyang planong gawin. Because if we make mistakes this time, it may be too late. Because even if God is a God that gives so much opportunities, there will come a time that the God that gives us the opportunities will say, time is up. Time is up. Mga minamahal kong kapatid, katulad ni Pedro, lahat tayo nagkakamali. Pero sana, katulad ni Pedro, lahat tayo ay magsumikap na matuto sa ating pagkakamali at gawin ang tama. Amen.